Mars, one of the 8 planets in our solar system. So bakit ba galit na galit ang mga cosplayers sa planetang ito? Ang core ng intro ko. This is me, a cosplayer, reacting to Tito Mars issue about the cosplay community. If you guys don't know me, I am Vincent. Also, you can call me Rinity. I'm a cosplayer for more than 10 years now. I've been cosplaying various characters and been competing actively all throughout the Philippines. Ano nga ba ang masasabi ko as a cosplayer of 10 years sa isyong ito ni Tito Mars na nilalait niya daw ang mga cosplayers. So guys, deleted na daw yung video, pero in his own words, private niya daw yung video, hindi niya daw dinelete. So ngayon papanoorin natin yung video na in-upload ng isang cosplayer. Alam niyo naman na sobrang init dito sa Pilipinas. Umawra nga dito ng magandang outfit, yung mga pang-Korea na atake, napakahirap na eh. Paano pa kaya yung mag-cosplay kayo ng naka-wig, naka-makeup, tapos napakainit yung suot ninyo? First of all, tama yung sinabi niya, napakainit pag nagko-cosplay ka, naka-wig ka, naka-makeup ka, and yung makeup mo nagme-melt na. Guys, mga cosplayers, alam naman natin yung yung feeling na sobrang init. Naka-armor, naka-cloth, naka-gown, napaka-init, naka-wig tayo, naka-makeup tayo. Oo, mainit talaga. Pero tinitiis na lang natin dahil gustong-gusto nga natin ang pagko-cosplay. Kasi hobby it's an art form, it's our freedom. So yun nga, tinitiis na lang natin yung init, nagme-melt na yung makeup mo, tinitiis namin yun kasi mahal namin ng pagko-cosplay. Masaya kaming nagko-cosplay. Mainit man o hindi, malamig man o hindi, cosplay pa din. Rain or shine guys, alam ko yung may mga kasama ko ditong cosplayer na rain or shine, nagko-cosplay pa din, tuloy ang shoot kahit umuulan. Anyways, let's continue the video. Tapos pausin pa kayo, tingin nyo, ano na lang magiging itsura ninyo? Hindi ako mahilig sa anime. Alam ko lang yung mga animes na napapanood dati sa Channel 7. Bleach, Naruto, Fairy Tail, Doraemon, anime ba yun? Pero Yes, kuya, anime yan. Yung sinabi niya tama, anong nang magiging itsura natin. Tama, yung makeup namin nagme-melt na, nasa smudge na yung makeup namin, kung ano-ano nang nangyari, mukha naming bruha and everything. Pero, mahal namin yung pagko-cosplay and hindi namin to ginagawa para i-please yung mga tao or para maging gwapo, maging pogi, maging maganda sa mata ng tao. Back to the video guys. Tumaan sa akin tong nagko-cosplay na mga bata na to. Hindi ko alam kung hindi ko lang ba talaga alam yung mga anime na kino-cosplay nila o sadyang hindi lang talaga nila kamukha. Ate, patuloy din nyo. Ito kasi I don't want to add fuel to the flame. Ang cosplay kasi is yun nga, pinoportray natin yung character na gusto natin. Kunwari, gusto ko si Naruto, gusto ko siya i-cosplay kasi gustong-gusto ko yung ugali niya. So, kinosplay ko siya kasi para i-portray yung character niya kasi na-amaze ako sa kanya, inspire ako sa kanya. So, everyone is allowed to cosplay. So, mataba ka man, payat ka man, kung ano man ang kulay ng balat mo, kahit sino guys, pwedeng mag-cosplay. So, kahit hindi mo kamuka, hindi mo kasing height, pwede mo siyang i-cosplay guys. Kasi ang cosplay, walang pinipiling tao. Hindi pwedeng i-gatekeep ang cosplay sa mga bagay na kamukha mo lang. Tito Mars, kung nanonood ka man, ginagawa namin yun because we love the character and we love portraying them. Right, back to the video once again. Tokrep Cosers. Mga cosplayers pala sila. Pinagkakamalang si Mikey. We are Tokrep Cosers. Siyempre ako si Kisaka, pinagkakamalang si Goku. Tokrep Cosers. Of course, Comment ko lang. Quick comment. Ang ganda ng wig ni Kuya. In fairness, ang ganda ng wig ni Kuya. Ang astig nung pagka ganun ng hair niya. Alright, pause ko lang yung video guys. Ang main topic dito or main issue kung bakit naging trending to sa cosplay community is because si Tito Mars na walang alam sa cosplaying is tinatawanan niya yung cosplay ng mga cosplayers. Okay lang sana kung yung tinatawanan niya is yung content. If yung content mismo sana yung tinatawanan niya, mas okay pa. Pero since yung cosplay ng tao yung tinatawanan niya, doon na nagka-start ng problema na issue. So imagine if artist ka and kaka-start mo lang mag-drawing and then tinawanan ka ng walang kalam-alam sa drawing dahil pangit yung drawing mo. Di ba nakaka-downgrade para sa atin? So ganun yung pakiramdam na tinatawanan yung
cosplay natin or ginajudge tayo. Kasi first of all, hindi naman kasi cosplay judge si Tito Mars. So wala din siyang alam sa cosplay. Hindi rin cosplay competitor yung mga nandito sa video. Ako naman, for me, okay lang naman na i-judge ang aking cosplay. Okay lang i-judge ang cosplay ko kasi cosplay competitor ako. I use that for constructive criticism para mas gumaling ako. These guys, halata namang they're just having fun. So, we have no right to judge them. Wala sila sa cosplay competition at hindi tayo cosplay judge. Pero nararamdaman ko lang kasi na nilalait yung cosplay mo. Kasi I was once a beginner also. Nakaka-downgrade din kasi na pinaghirapan mo yung costume mo. Gumastos ka, you dedicated your time, and then tatawanan lang ng tao. Tuloy natin yung video para malaman nyo kung ano yung ina-explain ko. Accepting that. We're Tokyo Rev, of course. We love fighting. We are Tokyo Revengers cosplayer. Of course, we love Loki issues. Shootang inase. Hindi ko alam kung hindi lang ba talaga ako fan ng mga anime, kaya hindi ko alam na ganun pala yung itsura ng mga animes na sinasabi nila. Hindi ko kasi alam yung animes sis, pero ang sabi nila, Tokyo Revengers daw. Ito yun. Ayan yung anime na Tokyo Revengers. So malamang, ayan yung ginagaya nila. Ate, yung mga comment section nito sobrang legit. May nagsabi doon, Cavite Meetup. Hoy, dinaman nyo pa yung mga taga Cavite. Mukhang hindi naman ganyan yung mukha nila. Mga kakilala ko personally na nakatira sa Cavite, hindi naman ganyan yung itsura ate. Mga ka-level natin ng kagandahan, minsan nga mas maganda pa eh. Wala namang masama sa pagko-cosplay. Maganda nga yan, kesa yung mga kabataan is alam mo yun, nalululong sa masamang gawain, sa mga droga, sa pagnanakaw, sa mga kung ano-anong gawain sa kalsada. Siguro kaya yung mga tao nakapanood nito kasama na ako is naaliw lang sa mga itsura ng mga cosplayer. Kasi alam niyo yon, parang medyo nasa budget meal type sila. Like, wala namang masama doon. Pero kitang-kita mo. Hindi yung content yung tinatawanan niya guys, yung cosplayers. Budget meal daw. Yun na nga, medyo offensive kasi na sabihin mong budget meal ang cosplay. Okay lang sabihin mong budget cosplay. I have a lot of friends na budget cosplay sila and ginagamit nila from recyclables yung panggawa nila ng costume and I respect them a lot. Pero yung budget meal, sabihing budget meal yung cosplay, parang nakakapambaba. Ang napansin ko dito sa mga cosplayers na to is guys, beginner ang karamihan sa kanila. Napansin ko na yung iba mukha pang ang bata eh. Hindi sila ganun pakagaling. They're just having fun cosplay. Kung napansin ko, yung wig ng isang cosplayer is like class A wig, ganun, and halata mong mabibili lang for a cheap price. So, I guess some of these cosplayers were students. Gumastos sila ng pera para sa costume nila na syempre, nagbabudget yung mga yan. Hindi naman sumasahod yung mga estudyante yung mga yan. So, hindi nila afford ang mga high-branded na wigs, hindi nila afford ang mga high costumes, ganon. Nagsisimula pa lang sila. So, yung mga cosplay talaga nila hindi ganon ka-accurate. Nagko-cosplay sila for fun. So, hindi naman sila, yun nga, hindi sila makeup guru, hindi naman sila kagalingan, hindi naman magaling ka agad mag-makeup porket nagko-cosplay ka lang. Sa field kasi ng cosplay, combination siya ng maraming art forms, guys. Isa na doon ang crafting, wig styling, makeup, sewing, dancing, singing. Maraming legs ang cosplay, guys. So, para ma-portray yung character, hindi lang na marunong ka lang mag-makeup. Yung iba sa atin is crafter, yung iba sa atin dancer, yung iba sa atin is makeup artist talaga. So, kanya-kanya tayo, may kanya-kanyang expertise. Lalo na itong mga cosplayer natin na to is beginners. Hindi nila alam lahat agad ng aspects ng cosplaying. And there's nothing wrong with having a low-budget cosplay. There's nothing wrong kung beginner ka. Yun nga naman talaga ang true meaning ng cosplaying. Ilabas yung sarili natin, i-portray yung character, yun, mag-enjoy, na-inspire ako ng character na to, gusto ko to i-cosplay. Yun ang point ng cosplay. And it's an art form. A lot of arts are combined into cosplay. Yun na nga, tuloy natin yung video. Kasi yung parang lalong-lalo na sa makeup sis, 'di ba? Alam niyo 'yan. Nagkaroon ako ng issue diyan kasi nga skincare muna bago makeup. Pero dito kasi sis, yung mga makeup nila is halatang-halatang, alam mo 'yon, sobrang cakey, pawis na pawis, naglalagkit, naglalapot. Okay, nakalata ko dito kay Tito Mars. May alam siya about beauty care kasi kung makikita natin, smooth ang kanyang skin. So, hindi katulad ko na may lubak-lubak sa mukha. Anyways, smooth yung skin niya. Mukha siyang may alam si Tito Mars sa beauty stuff.
So, ayun, kaya nasabi niya yung about sa makeup, naka-comment siya about sa makeup. Which is normal, lalong-lalo na kung nasa labas kayo at nakasuot kayo ng wig, naka-bow and tie kayo, nakadress kayo nakahaba, mga eksena nyong kagamit-gamit, ganun. Kaya sa akin, hindi talaga ubra yung cosplay. Kasi ako sa sarili ko, ate, pawisin din ako. Konting labas ko lang, kaya nga mahilig ako sa white eh. Kasi kapag white, hindi siya masyadong mainit. Pag naka-black ako, ate, tapos naka-makeup pa, So, Tito Mars, kung hindi ka fan ng cosplay, we understand that naman. Hindi naman lahat ng tao kailangan mag-cosplay. Kung hindi mo trip mag-cosplay, okay lang naman. Pero, wag sana natin na sabihin na pangit mag-cosplay or something. Kasi, natitiis namin lahat ng init, lahat ng efforts namin, lahat ng pagbabudget, pagdadiet pa minsan, para sa cosplay namin. Natitiis namin yun kasi gusto namin yung ginagawa namin. ang haling tapat, Diyos ko te, laputan din. Alam kong di naman intensyon na nag-upload sa social media nitong video nila na mapagtawanan or malait kung anong-ano masabi sa mga bagets na nandito sa video. Pero sis, once na in-upload nyo kasi yan sa social media, lalong-lalo na kung public, dapat ready kayo sa mga sasabihin ng mga tao sa paligid ninyo. Kaya ayon, kung kayo sa sarili ninyo medyo may pagkabalat sibuyas kayo, mabuti na lang sis na it's either i-private nyo na lang, i-send nyo na lang sa mga friends nyo, huwag nyo na lang i-public. Kasi at the end of the day, kung ganito talaga yung video na makikita ng mga tao, may masasabi talaga sila. Kakaloka. Guys, huwag nyo ipa-private. You guys are enjoying. Bakit mo ipa-private if your own purpose on uploading that video is just to have fun, di ba? It's just to meme. Na ito kasi is meme to. This is a trend, yung I am a cosplayer, of course. They're just having fun. Gusto lang nila i-upload yung video nila. Let people enjoy things. And kung gusto mong gumawa ng content, kung gusto mong gumawa ng meme, huwag kayong maniwala sa ibang tao. Basta nag-e-enjoy tayo. Nag-e-enjoy tayo, wala tayong tinatapakang tao. Okay lang yun, guys. Okay lang yun. So, walang kasalanan yung mga Tokyo Revengers cosplayers. Nag-e-enjoy lang sila. They're just having fun. To our beginner cosplayers, have fun, enjoy, as long as wala kayong matatapaang tao, as long as wala tayong ginagawang mali, go lang. Enjoy! Go! So, ayun na nga yung video ni Tito Mars. In-upload ko ni Eyes Shiro. Credits sa'yo, Eyes Shiro. So, ang goal ko dito, guys, is not to bash or add fuel to the flame, but to be educational and be understanding about the situation. Sa part ni Tito Mars, if I'm putting myself into his shoes, yun na nga, na siguro na-off siya dahil sa makeup, pero hindi naman natin, huwag naman na nating tawanan. Huwag na naman nating laitin. I-encourage natin yung mga beginner natin to be better. When we're posting on the internet, yun nga, kakasabi mo nga, Tito Mars, na kasi may masasabi at masasabi ang tao. Bago natin i-upload, tignan muna natin kung makakasakit ba tayo ng tao, kung makakaapak ba tayo ng tao. Alam kong alam niyo na ho tong video na to. Makalat-kalat na ho yan dito sa internet, lalong-lalo na sa Facebook tsaka sa TikTok. Pinost ko yan 3 or 4 days ago. Kaso nga lang, parang wala pang mga 5 hours pagkatapos ko siyang i-post. Sobrang daming tao nang nakamisinterpret, nakamisunderstand ng message ko. So, ang nangyari... Okay, so about sa misinterpreting and misunderstanding. Ang nangyari kasi is tinawanan mo na yung cosplay ng tao, tinawag nating budget meal. Me as a content creator, I've been creating content for years now. And meron tayo laging motive kung gagawa tayo ng video. For example, gagawa ka ng vlog video or gaming video. My purpose is to entertain my audience. Yung gumawa ka ng video na to, what is your purpose? Anong purpose na ginawa mo tong video na to? To be educational? Personally, I don't think na it's educational because if it's educational, tinuruan mo sila kung paano mag-style ng wig, kung paano manamit ng cosplay, kung paano mag-portray ng character, kung paano mag-makeup na maayos, pero all we heard was laugh. Nakamisunderstand ng message ko. So ayun, lagi tayong, as a content creator, may motive tayo lagi kung ano yung content natin. May motive tayo lagi kung ano yung ginagawa nating video. For now, ang motive ko is to be educational, not to add fuel to the flame, not to bash or to hate, but to understand and to give my opinions as a cosplayer on this matter. So ano ang motive ni Tito Mars dito sa video na to? Is it to educate us? Is it to
entertain us. Content creator, kailangan mag-research tayo. So, for example, pupunta ako ng Japan. Of course, I will try to learn their language, their culture, para hindi ako maka-offend ng tao. As a non-cosplayer, sa'yo siguro hindi naman grave yung ginawa ko, hindi naman masyadong OA yung mga cosplayers, pero it's your perspective as a non-cosplayer yung nakikita mo ngayon. Pero as cosplayers, yung perspective namin, yun nga, medyo nakaka-downgrade or nakaka-pambaba yung ganong pang tatawa sa isang cosplay. Especially, you're a non-cosplayer, for example, doctor, and then may dumaan na tambay, hindi ganyan mag-opera. So, parang ganon ang nangyari is, cosplayer kami, pero yung walang kaalam-alam sa cosplay, siya pa yung nag-judge sa amin. Back to the Japan part, yun na nga, bago ako pumuntang Japan, I have to learn their culture, I have to learn their language, para hindi ko sila ma-offend, or para hindi ko sila ma-disrespect. And for those na itong mga cosplayers na nireact ni Tito Mars, I'm sorry guys na nadala kayo sa issue, pero wala kayong kasalanan guys. Kunwari, you're a Filipino, I'm a Japanese person, and you came to Japan and you did something that is offensive to our culture. Of course, hindi mo papapansin yon kasi hindi ka naman Japanese person. Kunwari. Yun na nga, as a non-cosplayer, hindi mo yon nakikita kung ano yung effect ba sa cosplayers. You also have to look to the other perspective na ano bang mafe-feel ng tao. Actually, kahit na hindi mo alam ang cosplaying, it's bad na tawanan yung tao sa itsura nila. Ang nangyari, syempre, sobrang dami na namang bashers, sobrang daming hate comments, sobrang daming negativity. So, ang ginawa ko hindi ko siya binura. Pinrivate ko yung post na yan. Itong video na to is hindi para linisin yung pangalan ko. Hindi para magbait-baitan ako or hindi para mag-sorry ako sa mga taong tingin nila na offend ko. Ginawa ko tong video na to para ma-explain ko yung side ko. Kasi pagkatapos ko siyang i-take down, pagkatapos ko siyang i-private, okay, you're explaining your side, understand our side also. Wala na akong sinabi eh. Pero yung mga cosplayers na na-offend ko sobrang daming eksena sa social media. Sobrang dami kong messages na nare-receive, sobrang daming tags, sobrang daming meme. Kasi nga daw, ang sabi nila, mali daw yung community na binangga ko. Mali daw na sila yung inaway ko, mali daw na sila yung nilait ko. Like, hello? Kung iisipin yung mabuti at kung iintindihin nyo yung konteksto ng video na ginawa ko, wala ho akong nilait doon. May sinabi ba akong pangit? May sinabi ba akong... Yun na nga Tito Mars, dahil nga sa video mo na tinawanan at sinabing budget meal ang cosplay ng mga kabataan natin, hindi mo na kailangan magsalita kasi your actions is enough to justify yung nangyari. Ayun, sa mga cosplayers naman na mali yung binaga ng community. Chill lang kayo guys, ano ba? Chill lang! Ang tsatsaka naman itong mga to. Bakit pa kayo nagko-cosplay? May ginanon ho ba ako? Wala naman, di ba? So anong panlalait, anong pangbabash, anong pang-downgrade yung mga pinagsasabi nyo na yun yung ginagawa ko sa cosplay community? Like, hello? Wala hong ganun. Feeling ko ang ginawa nyo lang is pinanood nyo lang yung first 30 seconds ng video na ginawa ko. Tapos pagkatapos nun, dumiretso na ho kayo sa comment section. Tapos nag-comment na ho kayo ng mga kung anik-anik na, alam mo yun, mga negativity towards me na sinasabi nyo na manlalait, ganyan-ganyan, hayaan mo, irespeto mo yung cosplay community. Like, ano ho bang ginawa ko? Inoffend ko ho ba kayo? May sinabi ho ba akong masama sa community ninyo? Like, wala naman, di ba? Kung inintindi nyo ng maigi yung buong video, ang sa akin lang ho doon. Mali daw ang pagka-interpret natin sa video. So, ano ba ang dapat na pagka-interpret namin sa video? Tatawanan ba namin? Educational ba? Yun na nga, hindi siya educational. So, tatawanan ba namin yung fellow cosplayers namin? So, put your perspective on our side. Siguro sa side mo, wala kang ginawang mali. In-upload mo to. Ano ba ang dapat? Paano ba dapat kami magre-react? So, ayan. Play sa Pilipinas kasi nga mainit. Which is alam naman ho natin yan lahat. At sa bandang huli ng video, sinabi ko ho doon na kung ako po sa sarili ko is hindi ho ako magko-cosplay kasi it's not for me. Dahil mainit, mahirap, like anong masama doon? Galit na galit kayo doon sa mga natawanan kong tao doon sa mismong video. Anong magagawa ko kung natatawa ako? 'Di ba? Like masama bang
kung tinatawanan mo yung tao at nilalait mo, alam mo lang natatawa ka at nalalait sila, wag mo na i-upload, hindi ako galit Ayun, yun na nga, wag mo natin i-upload, i-private mo na lang, i-send mo sa Tumawa? Nung tumatawa ba ako, meron ba akong sinasabing masama doon? Sinabi ko ba na ang papangat naman itong mga to? Bakit pa nag-cosplay? Like, super tsaka naman ang mga makeup nito. Like, bakit gano'n naman yung wig? Bakit Tito Mars, ganun kasi yung labas. Siguro nga, you don't mean that. gano'n naman yung outfit? Bakit pa tong mga to nag-cosplay at chuchu ganyan-ganyan? May sinabi ho ba akong gano'n? Wala naman, di ba? Masama ho bang matawa? Ano magagawa ko kung tingin ko nakakaaliw, entertaining? Yung nakita kong video, di ba? Sa mga cosplayers na na-offend at gusto nyo Sorry, pero hindi yung content yung tinatawanan niya. On my perspective, yung cosplay talaga. Kasi hindi niya naman kinomentan yung content, hindi niya rin alam ang Tokyo Revengers. So, hindi niya magets yung I am a Tokyo Revengers cosplayer, I do this, ganyan. So, hindi niya magigets yun, guys. Hindi nga siya nanonood ng anime, di ba? Or rarely siya manood ng anime, or hindi niya alam ang Tokyo Revengers. So, ang tinatawanan niya talaga doon is yung cosplay. So, yun talaga yung tinatawanan niya. Kasi kung yung content yung tinatawanan niya, paano niya nagets yung content, di ba, na Tokyo Revengers na hindi niya napapanood? On this part, kasi, hindi alam ni Tito Mars yung Tokyo Revengers and ang kinomenta niya agad, yung cosplay. So, yung cosplay talaga ang tinatawanan ni Tito Mars. ho akong mag-public apology. I'm sorry, pero hindi ko ho gagawin yan. Kasi alam ko ho sa sarili ko na hindi ko naman ho talagang intensyon na ibaba, laitin, i-downgrade yung cosplay community ninyo. Kung meron man ho akong pagsasabihan ng sorry, or kung meron man ho akong mga taong gustong mag-sorry ako, yun yung mga taong natawanan ko dun sa video na yon. Kasi feeling ko, bata pa sila. So malamang yung understanding din nila is parehas ng understanding ng general public kung saan akala din nila is nilalait ko sila. Akala din nila Okay, ulitin ko lang. Yan ang perspective ni Tito Mars. Iba ang perspective ng cosplayers. So, iba ang labas sa ating cosplayers. Iba ang sinasabi ni Tito Mars. Sa perspective niya, na non-cosplayer, hindi siya naka-disrespect ng tao. Pero, sa perspective natin, is na-insulto. Okay? napahiya ko sila, akala din nila dinedegrade ko yung itsura nila doon sa mismong video na yun. Which is hindi, sis. Hindi. Uulitin ko ho, hindi yun ang intention ko. Ang sa akin lang ho, gusto ko lang hong sabihin sa video na yun na sobrang hirap mag-cosplay dito sa Pilipinas kasi nga mainit and it's not for me. That's it. Ayun ho ang explanation ko dun ho sa cosplay issue na sinasabi ninyo. Nasa sa inyo na ho yan kung paano nyo po tatanggapin tong explanation ko. Kung tatanggapin nyo man, thank you. Kung hindi, go. At the end of the day, choice nyo ho yan kung paano nyo ho iintindihin, kung paano nyo ho ipaprocess yung mga bagay-bagay na nakikita nyo dito sa social media. Take it or leave it. Okay. So, yun na nga. Tama nga, kung sinong mag-apologize sa niya, yung mga taong na insulto niya. Pero ito, gumawa siya ng video about sa reaction ni Paulol sa, yun nga, reaction ni Paulol sa video niya. And ang masama dito, hindi niya sinabing nilait niya ang cosplay community. Pero makikita mo dito sa caption niya mismo, affected kasi kinulang sa chicken yung KFC. Mr. KFC mo, Paulol. Kung hindi nyo alam, nag-cosplay ng KFC si Paulol dito. Kung hindi to panlalait, ano to? Yung ginawa ni Tito Mars dun sa cosplay ni Paulol. Dito pa sa comment section, naglagay siya ng bucket. Bucket ng chicken ng KFC. O, ito, huwag ka umiyak. So, ayun. Kung hindi yun panlalait, ano yun? So, yun nga, sinabi mo na, hindi mo nilalait ng cosplay community, hindi mo nilalait yung mga cosplayers, bakit nilait mo ang costume ni Paulol? So, ayun na nga. Bakit ganyan? Kung hindi to panlalait, I'm sorry kung na-misunderstood ko, kung hindi to panlalait, what is it? So, ayun, kung pinapanood man to ni Tito Mars at sa lahat ng cosplayers, sa mga beginner cosplayers natin, go lang! Continue cosplaying as long as wala kayong natatapakan, as long as wala kayong nabubulabog, as long as wala kayong naaway or something, wala kayong ginagawang masama. Go lang.
Mag-upload kayo ng video, enjoy cosplaying, kayong bahala. And kay Tito Mars, sana Tito Mars, tinignan ko yung perspective mo as kung beauty guru ka man, I understand na yung makeup is hindi ganun kaganda. Yun na nga, beginner cosplayers yung mga yan. I understand na siguro nga, startled ka na hindi ganun kaganda. Dapat cosplayers magandang ang makeup. I understand that. Kasi hindi naman lahat ng cosplayers magaling mag-makeup, marunong mag-makeup. Sa mga nandito na Tokyo Revengers cosplayers na na-offend or nalait or napagitnaan ng issue, I'm so sorry guys na napagitnaan kayo ng issue. Pero you guys did nothing wrong and hindi nyo kailangan i-private yung video, hindi nyo kailangan gawin kahit ano. Enjoy nyo lang ang pag-cosplay. Gawa pa kayo ng content kung gusto nyo. Yun na nga yung video natin. Gusto ko lang ipakita yung perspective of a cosplayer. And I don't represent the whole cosplay community. Ito lang yung nakikita ko as a perspective of someone who's been cosplaying for years. Ang ginagawa ko lang dito is to understand and try to be educational, try to showcase our side as cosplayers. Pinakita na ni Tito Mars yung kanyang side. Sure, di ako galit. Hindi ako nambabash. Hindi ako nag-hate comment. I'm just trying to understand and laying out the facts. See you guys! Back to Earth tayo. Wala na tayo sa planet Mars. I am a cosplayer. Of course, I procrastinate until near the event. Bye guys. Push.